Nandito kami ngayon sa farm. Manonood tayo ng harvesting sa canoling. Ito, sa kanila to. Kanila nga to. Ayan yung bomba. Parang maganda. Yung may poso na yan. Maganda ng palay. Saan ka? Dito ka park, oh. Atras ka dyan. Alright, ayan guys, mamamasyal tayo ngayon dito sa Canwaling. So, titignan natin ngayon kung paano mag-harvest, no? May kasama tayong vlogger. Ayan. So, ma-witness natin ngayon kung paano mag-harvest ang makina. Ayan, oh. Naka-direct kayo ulan. Yun. Ganda ng palay mo. Kumusta po? Ganda ng palay mo. Nakabalik din. Ayun, oh. Business natin. Nakita niyo yung mga palay, oh. So pagka napuno yung bag, may nag-aano na rin, may tatali, no, ng mga sako. Ayan guys, oh. Yan ang sako, nakatali na. Ayan, oh. So binabagsak na lang nila dito yan. So lahat ng babagsakan, iikutan na lang ng traktora para ano, para kuhanin, no. Kamada uli kung saang area nila i-stage yung mga palay. So kung titignan natin ngayon guys yung ano, yung dinaanan ng traktora, ayan, oh. Yan. So kakasimula lang natin kanina dito. Kung makikita nyo, mabilis ang ano, ang pag-harvest. Para sa owner, advantage siguro yung ano, yung harvester. Kasi nga mabilis eh. Saglit lang tapos na, oh. Kung makikita nyo paglabas diyan sa ano na yan, sa harvester, ano na, nakasako na siya. Oh. Ayan guys, oh. Yun, kita nyo? Nilalaglag nila, no? Nagamay yung mapupuno, oh. So, meron dalawang nag-assist dun sa pagsasako, no? Nagtatali siguro ng sako yan. Tapos yung ano, aalalayan ng isa. Tapos nilalaglag na lang nila sa dadaanan nila guys. Ayan, oh. So ayun, first time nating naka-witness ng ganitong harvesting gamit ang harvester. Siguro yung iba alam na to, pero kasi tayo first hand experience natin, kaya binablog natin ngayon, no? Alam niyo naman, mangyan pa tayo dito sa ganitong ano, trabaho, no? Galing tayo sa Manila. Hindi naman tayo nagpa-farm, pero parang ang sarap mag-farm guys. Ayun, mukhang parang gusto ko na rin mag-farm. So yung mga susunod na taniman, ang gusto kong pasukan sana kung maaari ay onion, sibuyas. Napapanahon yun para sa ano, sa summer, no? Pag summer, yan. So yung cropping ngayon ay ano muna sila, palay. Yung susunod na cropping ay for onion na. Ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nakalabing dalawa na dito sa dulo. Oo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Oh, labing dalawa plus 15. No? 27 sako na. So yung nandun pa sa dulo, oh. Yan.
So hindi ko lang sure kung ilang ano na yung sukat ng na-harvest. Paring Onad, binablog ko yung ano mo, yung patanim mo dito sa Kanwaling. Ang tanong ngayon, syempre hindi natin alam kung maganda ba ang ani ni Paring Onad. Ayan. So malalaman natin yan pagka nagbilangan na tayo, guys. Yan. So yan oh. Oh, yan guys. Oh, nakita niyo yung mga nagtatali na yun, guys. Oh, yan oh. Yun, inilaglag na nila. Oh, yan. Oh. Kada mapupuno, mano-mano pala yung pagtatali ng tako, pagtatara. Mano-mano, maganda sana kung automatic na din na may sewing machine na, no? Pangsara ng tako, tas ilalaglag na lang nung tao. Magandang experience, guys, para sa mga mangyan na tulad ko na hindi pa naka-experience ng pagbubukid, no? So ito medyo nakikita na natin kung paano yung pag-harvest ng mas madaling paraan, hindi yung traditional, no, guys. So yung paggagapas naman, hindi ko pa rin nakikita yan kasi first time ko lang nakakita ng ganitong nagpapaani, no? At harvester agad yung nakita natin, guys. Mainit. Bilad na bilad tayo sa araw, guys. Ayan. Pero at least essentially nakita nyo na kung paano nagtatrabaho ang harvester, no? Tapos kung ilang tao lang ang nagpapatakbo, basic isang operator tsaka dalawang nagtatali ng sako, kung nakikita nyo yun, di ba, guys? So halos konting tao lang ang kailangan pagka gumamit tayo ng makina. Yun ang advantage kapag makina mabilis. Konting tao, para sa owner advantage. Yun lang ang medyo nakakalungkot na part doon. Syempre kailangang maghanap ng alternatibong trabaho yung mga lehitimong tagagapas lang ang trabaho, no? So kung magkakaroon sana sila ng pwedeng sakahin, okay lang din. So niligpit na natin ang ating drone. At syempre kasama natin ngayong araw, syempre walang iba kundi si Jojo, best friend natin ni Onad, at si Ambuli. Yan. Ayan. Ayan sila, guys, ang mga nag-alaga ng bukid dito, si Ambuli. So ito yan, guys, si Kuya Ambulik. Yan. Ayan. Kuya, nagbablog lang ako konti kasi first time namin nakakita ng harvester. Ako pala, siya matagal na. Ayan. Ang ganda ng drone footage, yo. Sarap i-edit nito. Sunod naman yan ay guys, plano namin ay kung papayagan si Buya, syempre. Direktar yun. Sa akin malayo. Dito, halimbawa, Malayo dito. ng bukid ko. Saan ang inyo, Kuya? Sa Tubaon. 1,000. Hindi Malayo. kamo kung 7 per hectare. 14 plus yan. 24. Pero tumaas ang Ay di halos 18. Pero tumaas ang upahan doon sa amin eh. Teka, layo may pasalan mo ng Abuno 1 kilometro kalahati. Araw-araw, pinakamababang truck ang binigahan ng 5 star, 2. Ang 4 truck na bigas. Masang masila. Kailangan nila, kaya nagtaas sila eh. Para makakuha agad sila. Dati magkano lang, 60 lang din. Ang tuyo nila dati 21 lang, ngayon 24 na. Siyempre para makapili sila. Yan, guys, usapang bentahan na to. Syempre ang sunod ng ng harvest, kung saan mo ibebenta yung palay mo, di ba, guys? 58 buwan na ito, hindi ako gumamit. Babay lang yung sako? Hindi kami go. 200 daw, sabi niyo. kulang. Malaman yan. Kulang. Kasi tinatagdagan nyo na lang. Ayan. Yung binili ko na Pinabili po na yan, Tito Rod. Oh, para yun na lang din yung mapaparte nyo. Nasaan ba yan pa? Laki-laki pa yung sako nun. Laki-laki pa yung sako nun. Di makaganda. pinipti ko na nga. Ako may 200. Pero madali lang ibaba yun. Kaya parang malalaki din yata ito.
Hindi malalaki. Kaya lang may mga sira yung labi. Nasira yung labi. Eh, syempre, sa akin na yun. Pinag-ano na lang. Ayun pala, hindi na rin pala ako pwede. Kuha na ako ng ako. Hindi. Kaya nga sa ang pinaka-importante yung pag-usap. Okay, usapan nyo. Baka sa sunod, di ka Sinilaw na ako pala. nung 19 eh. Sana ba yun? Ano po? Hindi, Paano eh? Taga dito po kasi yun. Nagtatrabaho sa Hindi, district. sigarito kasi yun. Ay, nagtatrabaho sa 5-star. Alam niya. Alam niya. Sa loob po kasi yung isang classifier. Yung classifier kasi, sigarito rin. Nung nakaraan po, hinihingian na kami ng ng sample. Ito na nagkakuha ng sample sa Eh, sabi ko naman, huwag kayong inayaan. Wala tayong karapatang desisyon dyan. Sila ang mga desisyon. Kasi katwiran ko dyan. Eh, galitan man ako. Sasabihin, si Jojo dyan. Wala akong alam dyan. Tanggal ang sakit ng ulo. Di, wala siyang magawa sa akin. Siyempre. Tsaka, Sila nagdesisyon dyan. pinagkatiwalaan si Jojo. Ayan ko. Ganda na ng shot mo. Para ka na sa aeroplano ah. Kapatid, kala mo, flat ng sibuyas yan. Inaano ng harvester mo dyan. Forward mo nga. Kita nga namin yung drone mo, ginahabol ng ibon eh. Oo? Yan. Dami yan. Alam ko naman yan ang... Parang Japan, Gawin dito eh. Kaya, Parang yung sumama dito mga, eh. mga iniano ng galing ng China, Japan, ganyan. May mga ganyan. Hinahabol nga ng ibon. May dumadaan sa harapan niya eh. Parang Japan style. Ayan o. Live pa to oh. Oh. Gusto niyo bumati? Naka-live yan. Bumati na kayo. Mag-shoutout kayo. Edit Oh. mo naman yung... Oh, sige, sige. Oh, yan. Sinong gusto niyo i-shoutout? Shoutout. Oh, kuya. Pagkakataon mo na. Nahuli ka. Biglang nahiya. mga video shy pa kami. Ay, yung ano mo, yung ilan ba? Ilan ba yung babatiin mo? Ayan. Wala, nahiya na si kuya. Anong ano niyo po sa Moto GXP. Kapon, nung isang araw sa Mapaya ako nag-vlog eh. Resort. May ano ka? Ilan na? 148. Ano kaya? 48. 148. 147 to eh, tapos yung dalawang maliit na yun. 49. 49. Yung sako ng abuno, yung maliit. Dalawa. So yun guys. Kanina galing doon sa sa harvesting dito nila yan kinamada kasi diretso na yung bibilhin mamaya ng buyer. So yan, binabantayan lang nila. Pero meron pa doon tara. Sige kuya, thank you. Ayan Yan. Natapos na. Ito na yung huling yung pinaka boundary guys Tapos na. So babalik yan sila dito. Last part na itong sa bungad yan Siguro yung nasa bungad na yan kung aanihin nila baka aabutin pa ng 20 sako siguro yan. Yan Ayun kita nyo. So mula dun sa lugar na yon hanggang dito sa area na to yan. Yan ang advantage kapag makinarya ang gamit ng magsasaka. Yung kumbaga mabilis, saglit lang. Yun nga lang kung sarili mo ang farm at mayroon kang pera talaga,
makinarya ka, malaking advantage sa'yo, no? Konting tao, konting oras, tapos na. So ngayon, nagkakarga na lang yung traktora nila. Ito na yung huling hakot siguro. Baka mapagkasya nila ng isang loading yung yung mga naiwang sako ng palay. Yan. Ano, para, So mga ilang pilapil pa dapat ito kung kung kayo ang masusunod. Apat? bali 3 lang. Tatlo? Isa dito, isang pitak, 2, 3. Kaya 2 pang gano'n. So dalawang pilapil lang. Ayun. Para hindi mahirap magpatuloy. So yung sinasabi ni Kuya Ambulik. Ayan, mahirap daw magpatubig pag ganito kalawak. So kailangan talagang lagyan ng hati, no? Na yung pitak na tinatawag hindi nadaanan ng tao. Yan, no? So mga 2 pitak daw ang dapat na ilagay para tama-tama lang pagka nagpapatubig ka. Yan. Hindi ba yan pwedeng Jo? Yung i-grader mo siya para pantay na pantay lahat. Itutulak mo yung lupa do sa Yung sistema na yon, pwede pwede. Kaya lang, walang mangyayari sa tanim mo dito. Oh. Kasi tanggal na yung pataba niya. Kumbaga yung halo ng lupa ang tinitingnan mo. Tsaka Uulitan mo na lang siya uli. I-kondisyon, ganon. Matagal mo bago maikondisyon yan. Kulang yung 2 cropping dyan na Para makondisyon. Ilan lahat ang naitabono natin yan? Shout out. Kuya, sino mo patiin? Ayan yan, Sarge. Ha? Baka nasa ano yun? Baka na yan? Baka nasa 34 yun. Ano na, siniksik na, no? Alright guys, ayan nagpalipad tayo ng drone. Tingnan natin yung footage mamaya guys. Dito mag-pisto. Hindi lalo daw mainit. Ay, paano maganda ito na yun? So, 4. So guys, tanungin natin yung yung nag-alaga kasi sabi nga medyo magaang ang palay. Tanungin natin si Kuya Ambulik po, no? Bakit po pala ano po nangyari? Bakit po minsan may yung inaani natin para hindi kasi nga, yun nga, ang pag nataunan na umuulan, napapasok ng tubig, nagkakaroon ng ipa. Kasi ang sarado niyan ay mula sa gabi kasi yan, pagdating alas 5, sarado na yan, magdamag. Bubuka uli yon pagdating ng alas 9 ng umaga. Okay. Doon siya kukuha ng lakas ng dapat sa araw. Hindi nagkakaroon kasi walang araw, kundi ulan. Doon nagkakaroon ng ipin. So, nandun pala yan sa panahon, no? Meron pala mga timing ang yung pagkuha ng sunlight saka yung pagkuha ng ano bang tawag dito? Sustansya sa araw. So, pag ganitong maiba, yun palang dahilan guys. Ayan, galing na yan sa nag-alaga. So, hopefully, sa mga susunod na taniman, tayo naman ang magpapatanim. Ayan.